ito sa mga nakaka-partner ho nating Public Employment Service Office at bago pala iyan ay mukhang meron tayong makakapanayam. Ito po ay may kinalaman doon nga po sa usapin ng pagsuspinde or yung pagpigil muna doon sa panawagan na wag munang ituloy ang pagtaas ng ating minimum wage dahil nga po sa mga magiging epekto nito. Ating mga kapanayam, ang chairman ng Bukluran ng Manggagawang Pilipino, siyempre walang iba kundi si Lyody De Guzman. Lyody, isang napakagandang umaga po. Kamusta po tayo? Magandang umaga rin sa iyo at sa iyong mga masugid na taga-subaybay. Okay, Lyody, ano ho ang masasabi ninyo sa inilabas na statement ng FEF regarding po sa pagpigil muna sa pagtataas sa sweldo ng ating mga manggagawa? Okay lang sana yan kung isususpende rin ang pagkataas ng presyo ng kuryente, ng gasolina, ng pagkain at ng upa sa bahay. Ang problema, tuloy-tuloy ang pagtaas ng mga bagay na yan, tapos yung sahod, nakakarampot na ibinigay, ay isususpende pa. Talagang parusa na yan sa mga manggagawa. At pagtingin sa mga manggagawa ay walang kwentang sektor ng ating lipunan. Okay. Now, marami ho sila mga inilabas na kadahilanan, Lyody, regarding ho dito sa pagsuspindi muna ng pagtaas ng wage ng ating mga wages. Kayo ho, ano masasabi niyo ho dun sa mga dahilan na inilabas nila? Ito ho ba ay makatotohanan or sa tingin niyo may iba pang dahilan kung bakit nila inilabas itong statement na ito? Yung mga kadahilan ng kanilang sinabi ay mga palusot para pagbigyan yung kailang napakabarat na katangian ng mga kapitalista sa Pilipinas. Walang iniisip kundi magpayaman at magkamal ng yaman sa ating bansa. Ang Meralco ay walang tigil ng pagkataas kahit kumikita na ng 50 billion noong nakaraang 2025 at noong 2024 ay kumita ng 45 billion. Billion ang kinikita ng Meralco pero hindi patuloy pa rin nagtataas ng kanyang presyo ng kuryente. Ang ating mga kapitalista ay saganang-sagana at magkaroon na tayo ng isang kapitalistang naging trilyonaryo na, si Razon. Pero yung mga manggagawa hindi nila pinapansin at pinahihirapan ngayon at pinagkakaitan ng kakarampot na sahod na 85 pesos. Okay. Gusto pang bawiin. Now, Lyody, pagdating dito sa 85 pesos na wage hike na ito na hinati ho nila sa dalawang tranche, sa nakikita nyo, ito ho ba ay sapat na? Or kung merong dapat na idagdag sa ating sweldo ng ating mga manggagawa, kayo ho, kung kayo ang tatanungin, magkano na ho ang dapat? Especially sa sitwasyon na ang lahat ho ay nagmamahal, nagtataasan ng presyo. Nakapakaliit tong sahod na ibinigay, malayo sa hiningi ng mga manggagawa at mas malayo pa rin sa cost of living. Ang dapat ibigay na sahod sa mga manggagawa, nasabi na rin ng gobyerno, ay yung cost of living na sa ngayon ay 1,312. Kaya kung tayo ay nasa 700 pa lang, dapat magdagdag ng 600 plus pa yung gobyerno. Pero ang ibinigay ay 85, dalawang bigay pa. Tapos ngayon, binabawi pa. Ay talagang wala nang pasusuotan ang ating mga manggagawa sa klase ng gobyerno mayroon tayo ngayon. Sa inilabas na statement ng Malacanang, ito raw po ay magtutuloy-tuloy at hindi na raw po mapipigilan. Ano po masasabi nyo dito, Lyody? Ay pagpapakita lang talaga yan, ang ating gobyerno ay manhid. Hindi para sa interes ng mga manggagawa na siyang productive forces ng ating lipunan, kundi para sa mga kapitalistang gahaman sa tubo na kahit bundok ginigiba, kahit mga manggagawa ay pinapahirapan sa mababang sahod, ginagawang kontraktual, yung sektor na distraction ang siyang sinusuportahan at itong productive forces nating mga manggagawa ay pinapabayaan. Yan ang klase ng gobyerno ng mga dinastiya. At hindi lang yan si Marcos, kundi lahat ng gobyerno nagdaan na dinastiya o kontrol ng dinastiya ay ganyan ang ginawa sa mga manggagawa at sa buong bayan. Lyody, sigurado ito po ay isa sa mga sasabihin sa darating na SONA. Ano po ang masasabi niyo dito?
kokontrahin niya ng mamayan. Kung magsasabi ng mga magandang larawan ng kabuhayan ang gobyerno, ay ipakikita naman ng mga mamayang magmamarcha sa labas ng batasan ang totoong kalagayan ng ating mga mamayan. Ang mataas na presyo ng kuryente, mataas na presyo ng gasolina, mataas na presyo ng pagkain, at ang mababang sahod ng mga manggagawa at kawalan ng trabaho ng mga manggagawang Pilipino. Yun ang ipapakita doon sa labas ng batasan. Okay. Calyodi, sa inyo pong palagay, bukod dito sa 85 pesos na wage hike na mukhang sasabihin ho sa SONA, ano pa ho ang inaasahan ho natin pagdating sa sektor ng paggawa na babanggitin ng Pangulo? Wala na siyang babanggitin, kundi ang babanggitin lang niya ay sasabihin niya maganda na ang sahod ng mga manggagawa sa Pilipinas nasa upper level, nasa upper middle income na ang mga Pilipino. Ayun naman ay totoo kung paghahati-hatian equally ang iniunlad ng ating bansa, ng ekonomiya. Pero ang problema, ang lahat ng iniunlad ng ekonomiya ng bansa na resulta ng pagkatrabaho ng mga manggagawa ay napunta sa kamay ng 1% ng mamayang Pilipino. Ito yung mga kapitalista, mga big business at mga dayuhan. Doon napunta ang malaking chunk ng anumang development na nagawa ng mga manggagawa sa nakalipas na taon. Kaya huwag sabihing upper middle income na ang mga Pilipino. Yun ay kategorya lamang ng World Bank para sukatin kung magkano ang ipauutang at magkano ang interest na i-impose sa bansang katulad ng Pilipinas na mangungutang sa kanila. Calyodi, i-clear ko lang po, sa Lunes ho, may ikakasaho ba tayong kilos protesta? Meron. At naghahanda na. Patuloy na naghahanda ang iba't ibang grupo para singilin si Marcos sa kanyang pangako sa bayan, yung bigas na gagawin 20 pesos na hindi makita hanggang ngayon ng mamayan, ang pagkabaon sa utang ng Pilipinas at ang walang humpay, kapal ng mukha na pangnanakaw sa kaba ng bayan. Sisingilin ng taong bayan si Marcos dyan. Okay. And lastly, Calyodi, ngayon po, ano ho ang mensahe nyo sa ating mga tagapakinig? Ako'y una nagpapasalamat sa iyo sa pag-iimbitang makapanayam at sa ating mga kababayan. Ako'y muling nananawagan at hindi mapapagod na manawagan na tigilan na natin ang pagsuporta at pagtangkilik sa mga politiko na mga mayaman, bilyonaryo at elitista, lalo na ang mga dinastiya. Walang mapapala ang bayan kapag patuloy na tayo kumikilala sa mga taong iba ang interes kaysa sa atin, mga taong iba ang problema kaysa sa problema ng sambayan ng Pilipino. Yun po yung aking panawagan at yan ay pinatunayan ng mahabang kasaysayan ng paghahalal natin ng mga politikong galing sa tuktok ng ating lipunan na ang pinaglilingkuran ay hindi ang bayan, hindi ang mga mahihirap, kundi ang kapwa nila mga mayayaman. Calyodi, maraming salamat ho sa oras na inilaan niyo po sa amin. Mabuhay po kayo, mabuhay ang bukluran ng manggagawang Pilipino. Salamat po. Maraming salamat, mabuhay din ang inyong himpilan. Ayan po si Calyodi de Guzman.